magandang araw sa inyo mga ka-eShop. Bali magsa-shoutout lang tayo. Shoutout lang dito sa ating mga taga-subaybay. Okay, yan. Ito si YGT, may YouTube channel din to. Paki-bisitan lang ng channel niya. Ito. Okay, maraming salamat sa suporta niyo. Shop, mayroon tayong gagawin Sony. Testing natin. Ayan. Sony 32. Power on natin. Ayan, na-power on na siya. Lumabas na yung logo. Okay, tapos ganyan, namamatay siya. Nawawala ulit yung screen, tapos lalabas ulit yung logo. Yun, namamatay ulit siya. Yan ang problema niya mga ka-eShop. Sa mga ibang technician kasi, kabisado na nila yung mga problema na ganito. Pero sa mga baguhan pa lang, medyo nahihirapan sila pag mga ganito ang problema. Tapos, pag natapos na yung tatlong set ng patay sindi niya, magbi-blink na tong ilaw niya. Yan. Ngayon, bibilangin lang natin yan kung ilang blink. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 6 na blink mga ka-eShop. Pag 6 na blink, may remedyo pa naman to sa mga kinakabos sa budget. May remedyo pa to. Ginagawan pa to ng paraan para mapagana. Buksan natin yung unit. Ito ang model niya mga ka-eShop. 32. Okay, nabuksan na natin. Dahil problema nun ay backlight, didiretso na tayo sa backlight niya. Yun, ito yung papunta sa backlight niya. Bali yung ilaw nito ay tatlong set. Okay? Tatlong strip na 8 bulb per strip. Okay? Yun, ito yung papunta sa ilaw. Gagawin natin dito, papalitan natin lahat ng ilaw. Saka tingnan din natin kung anong ilaw yung may pundi doon. Kung talagang may pundi ba yung ilaw nito. Kaya siya nagbi-blink ng 6 times. Okay? Baklasin ko lang to. Titingnan natin yung buong laman loob niya. Pag napalitan na natin yung ilaw mamaya, may ituturo akong sekreto nito na kahit may pundi yung ilaw, kaya pa niyang magtuloy-tuloy yung bukas. Pwera lang kung talagang lahat ng strip pundi na. Pero kung may isang strip na pundi, dalawang strip may buo pa yung dalawang strip, pwede pa siyang papaganahin na hindi siya magpo-protect. Mamaya ituturo ko rin yan. Ngayon ay tatanggalin muna natin yung buong mainboard. Okay, tanggal na yung mainboard. Tabi muna natin yan. Susunod natin ay yung na-cleared na natin yung mga screw. Tatanggalin na lang natin. Yan, natanggal na natin yung frame. Ito na lang tatanggalin natin yung mga lock dito. Ito medyo mahirap din magtanggal dito. Ito, kabilaan din to. Yan, natanggal na natin yung LCD. Ito na. Safe na yung LCD natin. Naitabi na natin. Ito na yung ilaw ng ating Sony 2468. Okay?
Yan yung ilaw niya. Medyo sariwa pa naman yung ilaw niya. Oh. Tingnan natin kung anong side dito ang may problema. Testing natin yung mga ilaw niya. Ito, gawa ko lang to. Dati ko tong tester. Digital. Ano. Ayan, dati ko siyang tester. Nilagyan ko siya ng backlight driver sa loob para built-in na. Yan, naka 110 lang tayo ngayon. Supply natin 110 pasukat ng ng backlight. Pwede din natin ilagay sa 220. Yon, set natin sa 600. Tapos saksak natin sa 220. Kaya lang yung nito, yan nasa 318 siya. Okay. Medyo ingat-ingat lang tayo kasi medyo nangangagat yung dulo nito. Ayo, ito. Hindi pa rin kita. Okay, tingnan natin kung saan yung may punto dito. Okay, ito yung may pundi. Yung umiilaw siya, oh. Yan. Tingnan natin ito. Ito, isang hilera na to ay gold. Ang supply niya ay nasa 22. Ito, gold din to. Supply niya nasa 21. Okay, ito. Ito ang isang may problema. Hindi na siya umilaw. Kanina umilaw pa to. Yung umilaw pa siya. Yan. Yan. Hindi na normal yung supply niya. Yan, pabago-bago na siya. Okay. Bali, ang pundi niyang ilaw ay isang piraso. Ito, tutukan natin. Yan. Ito ang pundi. Yan. Di ba hindi siya umiilaw? Yung mga katabi niya umiilaw pero siya hindi. Yan. Yan yung dahilan kung bakit nagpo-protect yung ating TV. Yung nagpapatay sindi, patay sindi. Dahil mayroon siya isang ilaw na pundi. Itong tester natin ay ginawa lang natin, assemble lang natin to. Yan. Nasa 300 siya, pero pwede siya i-short. Yan. Pwede siyang i-short. Nagsisiro siya. Okay. Pero pag ginawa kami yung magkabilang dulo nito ay nangangagat na. Kaya ingat tayo pag naka 300 siya. Kadalasan lang gamit ko rito, naka 110 lang ako. 110 lang ang gamit ko rito. Yan, yung ganyang supply lang, oh. 165. Yan lang yung kadalasan kong gamit pag mag-test ako ng ilaw dahil hindi naman matataas yung mga ilaw na tinetest natin. Sa ganitong problema, dahil may pundi siyang isa, nakausap ko na yung may-ari dito kasi bago kasi tayo gumawa nito, inaalam natin kung ano problema. Tapos pag alam na natin yung problema, pinapapili natin yung may-ari kung ano ang gagawin. Kung repair lang ba ang unit niya o papalitan na lahat ng ilaw. Mas gusto nila yung palit lahat ilaw para sa isang gawaan lang, saka tatagal bago masira. Kaysa repair lang, nakamura nga sila, paulit-ulit naman ang gawa. Paulit-ulit yung sira. Okay, ang gagawin natin dito ay palit lahat ng ilaw. So yung ilaw nito ay ganito. Wala tayong ganitong ilaw. Kaya ang gagawin natin, i-convert natin yung ilaw nito sa ibang klaseng LED strip. Okay, napansin nyo, ano na rin siya, oh. Kahit puti pa rito, pero pula na tong likod niya. Yan. Indication niya na talagang mahina na yung ilaw niya.
Pag namula na tong likod, mahina na yung ilaw niya. Mabilis na siya mapundi. Bali, ito na yung ipapalit natin, yung tatlong set natin. Yan, ito yung luma niya. Okay. Yan, itong tatlong set na to. Waluan din ilaw nito. 2, 4, 6, 8. Okay mga ka-e-shop, ito na yung setup natin. Nasa loob na yung ilaw niya, hindi na natin nilagay sa likod ng reflector. Okay? Kasi iba yung butas kasi. Pag iba yung butas, minsan kasi yung iba, nagbubutas ulit sila ng panibago doon sa reflector. Mas matrabaho yung ganon. Ito, nasa loob lang siya. Okay naman siya kahit nakaganito siya. Saka yung ginamit natin na pandikit, yung clear. Ito kasi kapit na kapit ito, saka madali lang siya tanggalin pag gusto mo siyang palitan. Okay? Mabilis lang siya tanggalin, hindi siya napuputol. Okay, ganyan lang siya. Testing natin kung okay na yung ilaw natin. Okay, okay na siya, umiilaw na siya lahat, oh. Ang supply ay nasa 20.1. Okay. Okay, kakabit na natin, natapos na natin i-set up. Okay mga ka-e-shop, malapit na tayo matapos. Kunting screw na lang to. Okay, kung bago kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. At sa mga nag-subscribe na, maraming salamat sa inyo. Ito na mga ka-e-shop, titesting na natin. Titingnan natin kung hindi na siya mamamatay. Okay. Yan, lumabas na yung logo ng Sony. Yan. Mayroon na siyang HDMI. Yun. Okay na, hindi na siya namatay. So, okay na yung unit natin. Naka-HDMI input siya. Ito mga ka-e-shop. May tuturo lang ako sa inyo. Ito ay kung talagang gusto lang ng may-ari na ipapa-repair. Pwede pa siyang sumindi yung ilaw. Para halimbawa kanina nun, isa lang yung may pundi. Yung isang hilera nito may pundi, isa lang yung may pundi. Pwedeng kumana pa tong dalawa. Minsan medyo madilim lang talaga ng kaunti. Pero hindi pansinin yun mga ka-e-shop. Nakukuha pa yun sa protection niya. Ito may protection din to. Pin 31. Yun, pin 31. Jumper dito ang pin 31 to ground 10 key. Okay. Pero ito yung gagawin natin, hindi na natin bubuksan yung unit, hindi na natin tatanggalin yung backlight na damage. Pwede pa natin siyang papailawin. Itong signal na to, itong positive natin yung white, okay? Yung negative natin yung tatlong gray.
Yun. Subaybayan lang natin yung circuit niyan, yung tatlong gray na yan. Tapos, i-jumper natin yan. Yun. Ito yung pin yan. Yung pin ng isa, dalawa, tatlo. Yan. I-jumper lang natin yan. Pwede siyang umilaw kahit may pundi na yung isang strip natin. Yun. Tapos, kung repairman, kung gusto ng may-ari ipapa-repair, so papalitan lang natin yung pundi na isang piraso. Tapos gagawin natin, i-jumper pa rin natin to. Yung tatlo na to. Para pag napundi ulit yung ibang strip naman ng may pundi, pwedeng hindi pa rin siya magsha-shutdown, iilaw pa rin siya kahit dalawang strip lang ang natira. Minsan kahit isang strip na lang natira, kung dalawa may pundi, kaya pa niyang umilaw. Kaya lang talagang madilim na yung side na may pundi. Okay, ganun lang ang setup. I-jumper nyo lang itong pin na to kung ilan yung grounding nito. Yung bawat, 4 yung ilaw niya. Yon, 4 na pin din yung i-jumper nyo. Okay? Basta sa grounding lang kayo mag-jumper. Ito kasi yung white na to ay positive niya. Okay, ganun lang ang setup nito. Yun, okay. Sony 32. Okay, palit lang tayo backlight. Share ko lang yung mga natutunan ko rin sa mga ganitong problema. Okay, wala namang ganong problema ang Sony eh. Ang kadalasan lang talaga problema nito ay ang backlight niya. O di kaya power supply ang problema. Tapos yung panel. Pagdating naman sa panel, medyo mabigat naman ang problema sa panel. Kasi ang problema dito ay kadalasan double image. Minsan pangit yung kulay, yun. Pero medyo mabigat ang problema doon. Minsan hindi yun nakukuha sa cutting. Okay, ito na. Testing na natin. Nasarado na natin yung unit. Yan, sinaksak na natin. Okay, lumabas na yung Sony. Naka-HDMI siya. Lipat natin ng input. Video. Yun. Okay na. Volume natin. Nakahina lang yung TV Plus ko mga ka-eShop. Kasi medyo maingay pag malakas yung TV Plus natin. Okay. Okay na siya. Ayos na yung ating Sony 6 blinks. Okay, nasa sa inyo mga ka-eShop kung repair ang gagawin nyo o palit lahat. Pero mas maganda, advice ko palit lahat para isang gawaan lang. Mas maganda kasi pag palit lahat ilaw, sulit talaga. Talagang hindi pa balik-balik yung unit. Okay, hanggang dito na lang sa susunod ulit natin na video. Maraming salamat sa suporta nyo.